Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Elisa. 33 years old. Isang may bahay at negosyante. Napasulat ako sa inyo dahil sa pagnanais ko na ibahagi ang aking kwento sa lahat ng mga tagapakinig ng Papa Dudut Stories. Sa puntong ito ay aaminin ko sa inyo na noong nabubuhay pa ang aking mga magulang ay isa akong spoiled brat. Dahil sa ako nga ang kaisa-isa nilang anak ay sunod ako sa layaw. Dahil sa karangyaang tinatamasa ko noon ay naging easy-go-lucky akong tao. Hindi ako naging seryoso sa buhay. Natatandaan ko pa noong high school ako na isa ako sa mga binansagang worst student dahil sa bukod na wala akong kaseryosohan sa pag-aaral ay puro lalaki ang aking inatupag. Naging playgirl din ako noon kung saan ay marami akong nakarelasyon na lalaki. Hanggang sa nakilala ko nga si Ronnie, ang playboy sa klase. Dahil siguro sa ang kanyang kagwapuhan ay napaibig niya ako. Dahil sa ako ang madalas noon na gumagawa ng first move ay nagtagumpay akong makuha si Ronnie. Papadudod sa edad naming 17 ay nagsimula ang aming relasyon. Nang malaman ito ng aking mga magulang at laking pagtutol nila sa relasyon namin ni Ronnie. Gusto ng mga magulang ko noon na makatapos ako ng pag-aaral. Pero binaliwala ko sila kasama ng kanilang mga payo at pangaral sa akin. Nagpatuloy kami ni Ronnie na magkarelasyon. Doon ay nagsimulang masira ang aking pag-aaral at nalulong sa alak. Hanggang sa puntong dumating ang isang mabigat na problema. Nabuntis ako ni Ronnie at dahil doon ay tumigil na ako ng tuluyan sa aking pag-aaral. Ngunit isang trahedya pa ang dumating sa buhay ko. Namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Hindi man lang nalaman ng mga ito na nagdadalang tao ako. Sa kabilang banda naman ay tinakwil si Ronnie ng kanyang mga magulang. Kaya pinasa namin ni Ronnie ang problema. Papadudot nag-live-in kami ni Ronnie kahit pawang mga minor de edad pa lamang kami. Nanirahan kami sa maliit na kwarto at namuhay kami na parang mag-asawa. Ngunit sunod-sunod ang mga mabibigat na mga pagsubok na dumating sa buhay namin. Dahil sa hindi rin nakatapos ng pag-aaral si Ronnie, ay nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Buti na lamang at nakapasok siya sa isang talyer. Kinalaunan nang sumapit ang ika-20 taong kaarawan niya ay nakamasada na siya ng jeep na pagmamay-ari ng kanyang kamag-anak. Habang lumalaki ang aming anak na si Charisse ay unti-unti ko ring nadidiskubre ang tunay na pag-uugali ni Ronnie. Naging magagalitin, mabisyo at babaero si Ronnie. Lumamlam din ang pakikitungo niya sa akin. Dahil dito madalas kaming magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng aking asawa na nauuwi sa away at bugbugan. Oo, madalas niya akong bugbugin at saktan dahil siguro sa akin niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang mga hinanakit, galit at panghihinayang sa buhay niya. Ako kasi ang sinisisi niya sa paghihirap namin sa buhay. Natatandaan ko Papadudot ang sabi pa niya sa akin, malas daw ako sa buhay niya sapagkat kung hindi daw ako dumating ay maganda na raw sana ang buhay niya sa ngayon. Samantala isang umaga ay nagpaalam sa akin ang aking asawa. Bibisitahin lang daw niya ang isa naming malapit na kaibigan. Pumayag naman ako at nagtiwala na doon nga siya pupunta. Kaya pagkaalis niya ay saka naman ako naghanda para mamalengke ng kakainin ng pamilya sa buong araw. Habang namimili sa tindahan ng aking kaibigang si Aling Mitring ay may napansin ito sa akin. Elisa, ano yung nasa mukha mo? Mga pasaba yan? Tanong niya sa akin. Opo, pag-amin ko. Si Ronnie kasi nag-away na naman po kami nung isang araw. Naawa sa akin ang matandang tindera. Naku, yung asawa mo ha, Elisa. Sumusobra na yata. Ginagawa kang punching bag. Nasa na ba yung lalaking yan? Namamasada na ba ng jeep? Tumango lamang ako bilang tugon.
Basta mag-ingat ka lang, Elisa, ha. Lumabang ka na kasi. Huwag kang pumayag na sasaktan at kakaya-kayanin ka lang niya. Kaya umaabuso eh. Naku, kung sa akin niyang gawin, maghahalo ang balat sa tinalupan. Aniya habang tila gigil na gigil sa asawa ko. Paalis na ako ng tindahan nang matanaw sa malayo si Aling Mitring. Elisa, hindi ba si Ronnie yun? Sabi niya habang tinuturo sa malayo ang isang lalaking may kasamang ka-holding hands na babae. Nanlumo ako sa aking nakita, Papa Dudut. Opo, si Ronnie nga yun, sagot ko sa aking kaibigan. Naku Elisa ha, may kabit ang asawa mo. Gumawa ka ng aksyon. Pag hinayaan mo si Ronnie niya na gawin ang gugustuhin niya, magkakaproblema ka sa bandang huli. Babala sa akin ni Aling Mitring bago ako umalis. Papa Dudut, masakit sa akin na makitang nagtataksil si Ronnie sa akin. Pero tiniis ko yon. Alang-alang sa anak namin. Inaamin ko na naging tanga ko dahil wala akong ginawang anumang aksyon para pigilan si Ronnie sa kanyang ginagawa sa akin. Naunahan na rin kasi ako ng takot na baka bugbugin niya ako o di kaya ay patayin ako kapag kumontra pa ako sa kanya. Kaya hindi ko inakala na aabot sa mas matinding problema ang ginawa kong pagsasawalang kibo sa mga pagtataksil na ginagawa ni Ronnie sa akin. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang umuwi si Ronnie kasama ang kanyang babae. Bakit nandito ang babaeng yan? Tanong ko sa aking asawa. Pero sa halip na sagutin ng aking katanungan ay iniba niya ang topic. Mamaya na natin pag-usapan yan. Anong hinanda mong ulam? Sino yung babaeng yan, Ronnie? Galit na ako noon. Bakit ang kulit mo? Okay sige, siya si Lily. At saka anak ko ang dinadala niya. 6 na buwan na siyang buntis. Sagot sa akin ng aking magaling na asawa. Dito na siya titira kasama natin. Dagdag pa niya. Hindi ako papayag, pagtutol ko. Sa gusto ko eh. Bahay ko naman to, di ba? Kaya wala kang pakialam sa desisyon ko. Asawa mo ko kaya may pakialam ako. Paalisin mo yung babaeng yan, ngayon na. Halos nag-aapoy na ako sa galit ng mga oras na yon. Ngunit inunahan na ako ni Ronnie. Lumapit siya sa akin sabay sa bunot sa aking mahabang buhok. Napasigaw ako sa sobrang sakit at halos kalad ka rin niya ako papunta sa kusina. Habang nakita kong parang demonyong nakangisi ang kabit niya na nagngangalang Lily. Ronnie, aray ko, bitawan mo ko. Pagmamakaawa ko sa aking abusadong asawa. Halos mapasigaw na ako sa sobrang sakit noon, Papa Dudut. Kung hindi ka ba naman tarantado, hindi ko gagawin yan sa'yo. Ang sabi niya sa akin bago ako nginudngod sa lababo. Huwag kang umas ng asawa ko dahil hindi namang tayo kasal. Habol pa nito. Napaiyak na lamang ako sa sinabing yon ni Ronnie, Papa Dudut. Hindi naman kasi kami kasal kaya sinasamantala niyang mga bet at abusuhin ako. Kaya hindi na lamang ako nanlaban pa at sa halip ay hinayaan ko na lamang tumira ang kabit sa aming pamamahay. Sa puntong yun ay hindi ko na alam sa sarili ko kung sadyang tanga lang ba ako o isang santa dahil kahit na madalas akong bugbugin ni Ronnie ay hindi ko siya makuhang hiwalayan. Inaamin ko, Papa Dudut, na mahal ko si Ronnie kaya labis akong nasasaktan sa atensyong ibinibigay niya sa kanyang kirida. Sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha ni Lily sa loob ng aming pamamahay ay talagang sumisiklabo ang aking damdamin. Ngunit hindi ko lang magalaw ang babae dahil parating nakabantay si Ronnie dito. Pero minsan, Papa Dudut, pumasok din sa isipan ko na umalis na lamang sa bahay kasama si Charis. Ngunit palagi akong nabubuking ni Ronnie at nauuwi ito sa walang habas na pagmamaltrato sa akin. Madalas niya akong ikulong sa bahay at lalabas lamang kung bibili ako sa palengke. Pero inuorasan niya ang bawat alis ko at kapag nahuhuli ako sa takdang oras ng uwi ay sinasaktan uli ako ni Ronnie.
Ngunit noong malapit-lapit na ang kabuwanan ni Lily ay hindi na gaanong naghigpit sa akin si Ronnie. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na lang niya akong pinayagang lumabas. Lalo na kapag sinasama ako sa lakad ni Aling Metring. Basta mag-iiwan lamang ako ng pagkain sa mesa para sa kanya at kay Lily ay ayos lang sa kanya. Kahit gulat na gulat sa biglaang pagbabago ng isip ni Ronnie ay pinagpasalamat ko rin yon sa Diyos sapagkat nababawasan ang galit na kinikimkim ko sa tuwing makikita ko ang pagmumukha ng kanyang kirida. Madalas akong isama ni Aling Metring kasama ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga lakad. Ngunit hindi ko sukat akalain na isa sa mga lakad namin ay magbibigay ng daan sa akin upang makilala ang isang taong magpapabago ng aking buhay. Minsan naman kasi, kailangan mong ialog-alog ang katawan mo para maging healthy ang iyong body. Look at my body, di ba? Healthy na healthy. Biro pa sa akin ni Aling Metring nang isama niya ako sa isang party ng isa naming kaibigan. Gawi kasi ng mga kaibigan ko na mag-ballroom dance at hindi sila nangihinayang na mag-hire ng mga DI o dance instructors. At dahil sa first time kong dumalo at hindi naman ako marunong sumayaw kaya kabado talaga ako ng gabing yon. O siya nga pala, may ipapakilala ko sa iyo, sabi sa akin ni Aling Metring. Pagkatapos ay may tinawag siyang lalaki. Amir, halika dito. Lumapit naman ang isang matangkad, moreno at napakagwapong lalaki na nakita ko. Kung i-describe ko siya, Papa Dudut, ay medyo kahawig siya ng younger version ni Ian Veneracion. Elisa, pinapakilala ko sa iyo si Amir. Baguhang dance instructor siya dito pero tingnan mo pag sumasayaw yan pro na pro, ang sabi sa akin ni Aling Metring. Ngumiti naman sa akin ang lalaki. Amir, eto naman si Elisa, kaibigan ko yan. Hi Elisa, nice to meet you. Kumusta? Ang bati sa akin ni Amir. Mabuti naman. Ikaw? Eto masaya kasi nakilala kita, reply sa akin ng lalaki. Papa Dudut, aaminin ko na nakaramdam ako ng kilig sa unang pagkikita namin ni Amir. Bigla ko ding nakalimutan ang mapang-abuso kong asawa. Mabait, palakaibigan, gentleman at masayang kausap din ang lalaki. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan ay napagpasyahan naming sumali sa mga nagkakasiyahan sa dance floor. Marunong ka bang sumayaw? Tanong sa akin ni Amir. Hindi gaano pero madali naman akong matuto, sagot ko. Sa hindi malamang kadahilanan ay nakaramdam ako ng excitement, Papa Dudut. Bago tayo magsimula ay gusto kong sabihin na isa ka sa mga pinakamagandang babaeng nakilala ko. Bagay din sa iyo ang suot mo, ang sabi pa niya sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng saya pagkarinig ko noon. Mahilig ka palang mambola? Natatawa kong sabi pero ang totoo ay nagbablush ako ng mga oras na yon. Hindi ako nambobola, nagsasabi ako ng totoo, dagdag pa niya. Siyempre lalong humaba ang hair ko nang sabihin niya yon. Familiar ka ba sa tango? Tanong naman niya sa akin habang nagpapalit ng tugtog sa buong dance floor. Oo naman, sinayaw ko yan noong field day namin noong nasa high school pa ako, sagot ko. Pagkatapos ay magka-partner kaming nagsayaw ng tango, Papa Dudut. Isa yon sa mga hindi ko makakalimutang eksena sa aking buhay. Sweet, romantic at saka lalo pa akong na-turn on sa kanyang ginamit na pabango. Pakiramdam ko ay isa akong prinsesa at si Amir ang aking Prince Charming. Oo, aaminin kong para akong na-love at first sight sa kanya. At naghangad na sana siya na lamang ang asawa ko sa halip na si Ronnie. Samantala pagkatapos ng party namin ay nagkapalitan kami ni Amir ng phone numbers para magkaroon pa rin kami ng communication at kinabukasan ay agad akong nakatanggap ng text message mula sa kanya. Simula noon ay naging regular na ang palitan namin ng text message. Minsan tumatawag din siya sa akin tapos ina-add na rin niya ako noon sa Facebook at doon ay naging madalas ang pagkwekwentuhan namin.
Kaya nga ng panahong yun ay hindi ako nawawala ng internet load dahil ayaw kong makamiss ng kwentuhan namin ng lalaking hinahangaan ko. Papadudot madali kong nakagaanan ng loob si Amir. Bukod sa na-inspired din ako sa kanyang buhay, kinuwento sa akin ni Amir na lumuwas siya ng Sulu papunta ng Maynila para makapagtrabaho at makapag-aral. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang ay mag-isa niyang tinaguyod ang kanyang buhay. Tulad ko ay maraming pagsubok ang dumating din sa buhay ni Amir. Ikinuwento niya sa akin ang kalbaryo na sumalubong sa kanya nang dumating siya ng Maynila. Nakipagsapalaran si Amir na mamasukan bilang janitor, basorero, nagtitinda ng dyaryo at car wash boy para mayroong may pantusto siya sa kanyang pag-aaral at pang-araw-araw na mga gastusin. Dahil naman sa angking galing niya sa pagsasayaw, ay naikwento niya sa akin na naging dance instructor siya sa edad na 18. Sa pagiging dance instructor ay may naipantutusto si Amir sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Dahil sa kwento ng buhay ni Amir ay labis akong napahanga sa kanya. Papadudod simula nang malaman ko ang storya ng buhay ni Amir ay hindi ko maiwasang ikumpara siya kay Ronnie. Sa mga pagkukumpara na yon ay nabawasan ang pagmamahal ko kay Ronnie. At dahil naman sa mga mabubuting ipinapakita sa akin ni Amir ay hindi ko maiwasang mahulog ng tuluyan ng aking loob sa kanya. Naging matalik kaming magkaibigan ni Amir. Naging madalas ang aming pagkikita, doon ay na-develop ang aking damdamin para sa kanya. Samantala dumating ang aking kaarawan at tulad ng aking inaasahan ay wala akong natanggap na pagbati mula kay Ronnie. Hinayaan ko na lamang sila sapagkat nawala na ako ng pagmamahal sa aking asawa. Oo, papadudot ng panahong yon ay si Amir ang aking bagong mahal. Kaya labis ang aking tuwa nang mag-text sa akin si Amir at nag-aayang lalabas daw kami. Dahil daw sa birthday ko kaya ililibre niya ako kung saan ko mang gustong pumunta. 2:00 ng hapon ang usapan namin. Tanghali pa lamang ay umalis na ako ng bahay. Hindi na ako nagpaalam noon sa aking asawa na abala sa pakikipagharutan sa kanyang kabit. Pagdating sa meet-up place ay nabighani ako sa angking kakisigan ni Amir. Nanood kami ng sine, naglaro at nagpalipas ng oras sa amusement center. At hindi nga nagtagal ay tumungo kami sa isang restaurant para kumain. Anyway, meron akong regalo sa iyo, ang sabi sa akin ni Amir habang hinihintay na iserve ang aming pagkain. Inabot niya sa akin ang isang maliit na box. Sa itsura pa lamang nito ay alam kong mamahalin na ang nasa loob. At hindi nga ako nagkamali dahil pagbukas ko ay nakita ko ang isang napakagandang bracelet. Wow, Amir! Para sa akin talaga to? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo naman, ikaw ang special someone ko eh. Kinilig ako sa mga sinabi ni Amir na special someone niya ako. Agad naman ako nagpasalamat sa regalo sa akin ng aking kaibigan. Basta ikaw, Elisa, masaya na ako pag nakikita kitang masaya, ang sabi ni Amir sa akin. Sa kabilang banda pagkatapos naming kumain ay dinala niya ako sa bilihan ng mga damit. Nagulat ako at nahiya pero sabi nga niya sa akin huwag akong mahiya dahil pinaghandaan niya ang aking birthday. Kaya sa huli ay nabili ko yung damit na gusto ko. Nakita ko naman sa ekspresyon ng mukha ni Amir ang labis na katuwaan niya. Papadudot hindi sa nag-a-assume ako pero nararamdaman kong may pagtangi sa akin si Amir. Lumipas nga ang ilang araw ay lalong tumindi ang aking lihim na pag-ibig sa aking kaibigan. May pagkakataon na naiisip ko na ako na ang gumawa ng first move para malaman na niya ang aking totoong nararamdaman. Pero sa tuwing kaharap ko siya ay kinakabahan ako. Kaya hinintay ko na lamang na siya ang unang magtapat sa akin sakali mang pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay muli kaming nagkita ni Amir sa tapat ng simbahan pagkatapos naming dumalo sa misa ay isang pagtatapat ang aking narinig mula sa kanya. May sasabihin ako sa iyo. Elisa, mahal kita.
pag-amin niya sa akin. Siyempre nagulat ako at hindi makapaniwala noong una, pero nag-sink in din sa utak ko kinalaunan. Talaga? Mahal mo ko? Oo, maniwala ka. Sana ganun din ang nararamdaman mo para sa akin, sagot naman ni Amir. Hindi ko noon namalaya na tumutulo na pala ang luha ko sa aking mga mata dahil sa sobrang kasiyahan. Elisa, I love you with all of my heart. Lahat ng pagmamahal na hindi kayang punuin ni Ronnie, ako ang magbibigay. Simula nang magkita tayo, I knew I found the girl of my dreams. The first dance, our first encounter was unforgettable. Simula noon ay palagi na kitang iniisip. Hindi kumpleto ang araw ko hanggat hindi kita nasisilayan. Hinako mo ang puso ko, Elisa. And I'm glad you are the one who stole it, ang sabi pa ni Amir sa akin. At dahil dito, Papa Dudut, ay nagpasya na rin akong aminin sa kanya ang katotohanan. Mahal na mahal din kita, Amir. Pagkatapos noon ay isang halik ang aming pinagsaluhan. Simula noon, Papa Dudut, ay nagkaroon na kami ng relasyon ni Amir, ngunit patago lamang. Dahil na rin sa pagiging seloso ni Ronnie kahit na siya ay lantarang magtaksil sa akin. Pero minabuti ko munang isekreto ang lahat dahil naroroon pa rin kasi ang takot na sa oras na malaman ni Ronnie ang tungkol sa relasyon namin ay baka ikulong na ako ng tuluyan sa bahay ng aking asa-asawahan. Sa kabilang banda naman ay inuunti-unti ko na ang mag-impake ng aming mga gamit ni Charisse para kapag dumating na ang panahon na kailangan na naming umalis sa bahay ni Ronnie ay madali kaming makakaalis. Samantala lumipas ang ilang araw ay nakapansin ako ng kakaiba sa kinikilos ni Ronnie. Bigla siyang naging sweet sa akin at paminsan-minsan ay inaaya niya akong magsiping kami. Pero tumatanggi na ako sa kanya dahil alam ko na kaya lamang niya ginagawa yon dahil malapit ng mga anak ang kabit niya at hindi na niya yon magalaw. Kaya palagi kong kinakatwiran sa kanya na nanghihina ako o di kaya ay may sakit. Ginagawa ko na ang lahat ng palusot upang huwag siyang maghinalang, ayoko na siyang makatabi pa. Pero isang araw ay napansin ko na parang nanghihinala na sa akin si Ronnie. Saan ka galing, Elisa? Bakit ngayon ka lang umuwi? Usisa sa akin ang aking asawa pagkaraang umuwi ako ng gabing-gabi na. Nanggaling kasi kami ni Amir noon sa isang party kung saan ay halos buong araw kaming magkasamang dalawa. Sa mall, sinamahan ko si Aling Mitring, pagsisinungalin ko. Bawasan mo palaging pagsama kay Mitring, ha? Kilala yan dito, napakawala. Baka binubugaw ka niya sa ibang lalaki, ang wika pa ni Ronnie. Maya-maya ay hindi ko napansin na nakatingin na pala siya sa suot kong bracelet. Sino may bigay sa'yo ng bracelet na yan, ha? Tanong pa niya sa akin. Heto, si Aling Mitring. Ito yung binayad niya sa pagsama ko sa kanya. Muli kong pagsisinungalin sa aking asawa. Ngunit mukhang hindi naniniwala si Ronnie sa aking mga sinabi. Talaga? Para hindi na mag-usisa pa si Ronnie ay nagpasya na lamang akong pumunta sa kwarto para magpahinga. Ngunit hindi ko napansin na sinundan pala niya ako sa aking kwarto at biglang hinawakan at pinaghalikan. Siyempre agad akong umiwas at tinulak ko siya palayo sa akin. Ano bang problema mo? Galit na wika ni Ronnie. Wala, Ronnie. Pagod lang kasi ako please wag naman ngayon. Sagot ko habang pinapanatili ang pagiging kalmado. Matagal mo na kasi akong hindi pinapaligaya Pagpapatuloy ng aking asawa. Namiss ko na ang mga halik mo. Bakit hindi mo gawin yan kay Lily? Sa totoo lang, Papa Dudut, simula nung pinatira ni Ronnie ang kabit niya sa bahay namin ay nandidiri na ako sa aking asawa. Kaya sinumpa ko talaga na kahit kailan ay hindi na niya ako masisipingan. Alam mo namang hindi ko siya magagalaw dahil buntis siya. Paligayahin mo ako ngayon, Elisa. Ang sabi ni Ronnie na may halong pamimilit na. Pero nagmatigas ako. Sa huli ay iniwan niya ako habang inis na inis, Papa Dudut.
Samantala na-realize ko na tama pala ang kasabihan na lahat ng mga bagay ay may katapusan. Sa pagkakataong yon, ang pagtitimpi ko sa aking walang kwentang asawa ay umabot na ng sukdulan. Siguro noong una ay nagtitiis pa ako na huwag lumaban o kumibo sa mga pang-aabuso sa akin ni Ronnie, ngunit isang pangyayari po ang nagpabago ng lahat. Nahuli ko na lamang siya na pinagtatangkaan niyang halayin ang aming anak na si Charis. Dahil doon ay agad kong sinaklolohan ang aking anak. "Walang iya ka? Ang baboy mo, Ronnie!" sigaw ko sa aking asawa. Ngunit sadyang malakas si Ronnie at nakatikim ako sa kanya ng maraming suntok sa katawan. Ngunit kahit na liyamado ang lalaki ay sinikap ko pa rin na ipagtanggol ang aking sarili. "Inay! Inay!" Narinig kong sigaw ni Charis habang nakikita niyang sinasaktan ako ng kanyang ama. "Charis, tumakas ka na, dali! Humingi ka ng tulong!" sabi ko sa aking anak. Agad naman niya akong sinunod at mabilis na lumabas ng bahay para humingi ng tulong. "Hayop ka, Ronnie. Pati anak mo gusto mong abusuhin. Anong klase kang tao? Ang sama mo." Abot langit ang galit ko sa kanya ng mga oras na yon. "Salot kasi kayong dalawa sa buhay ko," katwiran pa ni Ronnie. "Kung salot pala kami sa buhay mo, sana hindi mo na lang ako inayang makipagtanan sa'yo. Sana hindi ko na lang sinayang ang buhay ko sa'yo." Galit kong wika. "Sa totoo lang, ikaw pa, Ronnie, ang lumalabas na salot sa buhay namin ni Charis. Lumayas kayo sa pamamahay ko," ang sabi naman sa akin ni Ronnie. "Oo, lalayas na kami ni Charis dito. Katunayan, matagal na naming pinagpaplanuhan. Naiwanan ka." At dahil nga sa mga sinabi kong yon ay kinaladkad ako ng aking asawa palabas ng bahay, Papa Dudut. Pero pumalag ako, kaya sampal, suntok at sabunot ang aking inabot mula sa kanya. Hindi ako nagpatalo, gumanti rin ako ng hampas at suntok. Buti na lamang at biglang dumating ang mga tanod na tinawag ni Charis at agad akong nasaklolohan sa mapang-abuso kong asawa. Nakahinga ko ng maluwag nang makita kong pinusasa na si Ronnie at dinala na sa barangay. Papadudot ang pangyayaring yon ang nagpaunawa sa akin kung gaano kasamang tao si Ronnie. Kaya hindi mo may tatanggi na hanggang ngayon ay sumisilakbo pa rin ang galit ko sa kanya. Samantala, dinala ako sa ospital ng mga sumaklolong tanod dahil na rin sa mga sugat na natamo ko sa pang-aabuso ni Ronnie. Agad itong nabalitaan ni Amir sa pamamagitan ni Aling Mitring at agad siyang dumalaw sa akin sa ospital. Inasikaso at inalagaan niya ako, Papa Dudut. Siya rin ang gumastos sa hospital bills at sa mga gamot ko. Natuwa ako, Papa Dudut, kasi naramdaman ko noon ang pagmamahal sa akin ni Amir. "Elisa, hindi ko hahayaang na may makasakit pa sa'yo. Ipagtatanggol kita sa sino mang nagbabalak na manakit sa'yo ng anak mo. Mahal na mahal kita, Elisa. Pangako hindi kita paluluhain." Pangako pa niya sa akin. Naiyak ako sa mga sinabing yon ni Amir, Papa Dudut. "Salamat. Mahal na mahal din kita." Doon ko napatunayan na mahal ako ni Amir. Sinuklian ko din ang pagmamahal na ibinigay niya, Papa Dudut. Inamin ko na ibang pagmamahal ang nararamdaman ko kay Amir sa pagmamahal na nararamdaman ko noon kay Ronnie. Papa Dudut, simpleng paghanga lang pala ang nararamdaman ko noon kay Ronnie dahil siguro mga bata pa kami ay inakala ko na pag-ibig na ang nararamdaman kong yon. Ngunit sa aking pagtanda, naging iba na ang pamantayan ko sa pag-ibig. Si Amir ang dinidikta ng aking puso. Nasa kanya kasi ang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki, sa isang asawa. Sa kabilang banda ay kinasuhan ko si Ronnie ng physical injuries at child abuse dahil sa ginawa niya sa sarili niyang anak. Yon ang mga naging dahilan upang mabilanggo siya. Yon ang nais ko, ang pagbayaran niya ang mga kasalanang ginawa niya sa aming mag-ina. Si Lily naman ay bumalik na sa poder ng kanyang mga magulang hanggang sa magsilang siya ng isang sanggol na babae. Pagkatapos noon ay hindi ko akalain na muling magkukrus ang landas namin ni Lily.
Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap at doon ay nakapagpatawaran kami at naging magkaibigan. Na-realize din kasi niya ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng tawad sa akin na siya ko namang tinanggap. Hindi na rin siya nakipag-communicate pa kay Ronnie sa bilangguan sapagkat nakatagpo rin siya ng lalaking totoong magmamahal sa kanya. Madalas pa rin kaming magkita at magkasama ni Lily hanggang sa ngayon. Papadudot naging masaya naman kami ni Amir sa aming pagsasama. Nang makatapos siya ng kolehiyo sa edad na 26 ay pareho naming napagpasyahan na lumagay na sa tahimik. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon habang nasa simbahan kami at walang gaanong tao, sabay kaming nagdasal noon. Nang matapos ay nagsalita siya sa akin na anong pinagdadasal mo sa Diyos? Tanong niya sa akin. Siyempre, long and healthy life. Tapos maging masaya at panghabang buhay na ang pagsasama natin, sagot ko sa kanya. Speaking of panghabang buhay, may ibibigay ako sa iyo, aniya. Tapos may dinukot siya sa bulsa ng kanyang damit at ibinigay niya sa akin ang isang maliit na box. Nang buksan niya ay nagulat ako sa mga nalaman ko noon. Ang gandang singsing? Naku, mahal ito no? Ang sabi ko habang manghang-mangha sa mga nakita ko. Oo, diamond ring. A sign of my everlasting love for you, Elisa. Matagal kong pinag-ipunan yan. Akin na isusot ko sa iyo. Pagkatapos noon ay dahan-dahang sinuot ni Amir ang singsing sa aking daliri, sabay sabing sana'y tanggapin mo ko bilang iyong asawa. Pero hindi ako kaagad nakasagot dahil sa hindi pa rin ako makapaniwala noon, Papadudot. Para bang nananaginip lamang ako. Tumingin ka sa mga mata ko, sabi pa niya sa akin. You can actually see the truth in my eyes. Ang katotohanang mahal na mahal kita. Napangiti ako. Alam ko naman yun, sabi ko. So will you marry me? Muli niyang tanong sa akin. Suot ko na tong singsing so bakit pa ako tatanggi? Natatawa kong wika. My answer is yes, I will marry you. Kahit saang simbahan mo ako dalhin. Ang gusto ko lamang ay ang maging asawa mo. Simple lamang ang naging kasalan namin na ginanap sa Immaculate Conception Parish sa CIC Cebu noong 2016. Kasama ang mga mababait na kamag-anak ng aking asawa. Sila din ang nag-asikaso ng venue, pagkain at wedding dress ko. Si Charis naman ay isa sa naging abay sa aming kasal. Pagkatapos ng aming kasal ay bumalik ulit kami dito sa Metro Manila at pansamantalang nangupahan kami dito sa Barangay Sangangdaan, Project 8, Quezon City. Papadudot, yun na siguro ang pinakamasayang bahagi ng aking buhay. Ang makasama ang lalaking pinakamamahal ko. Tama nga ang desisyon ko na si Amir ang aking pinakasalan. Sapagkat bukod sa magandang buhay na ibinigay niya sa amin ni Charis, ay ramdam ko talaga na totoong pagmamahal ang ibinibigay niya sa amin. Kay Amir ko talaga nakita ang katangian ng isang asawang hinahanap ko. Sa ngayon, Papadudot, ay nagtatrabaho si Amir sa isang ahensya ng gobyerno at mataas ang kanyang posisyon. Ako naman, bagamat isang may bahay, ay pumasok ako sa pagninegosyo ng retailing at nagpapa 5-6 upang makatulong ako kay Amir. Dahil sa pagtutulungan namin ay nakabili kami ng bahay sa katabing barangay ng Sangangdaan dito sa Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Dito na kami naninirahan hanggang sa kasalukuyan. Samantala 2017 naman ay sinilang ko ang panganay namin ni Amir. Pinangalanan namin siyang Jeremiah. Si Charis naman ay nakapagtapos na sa elementarya bilang isang valedictorian noong nakaraang school year lang. Kaya labis ang sayang nararamdaman ko sa ngayon. Labis akong nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakasurvive ako sa unos na dumating sa aking buhay noon. At si Amir ang kinasangkapan niya na maging tagapagligtas ko sa unos na yon. Papadudot, nagpapasalamat ako sa iyo at sa iyong programa sapagkat binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi ang aking buhay sa inyong mga tagapakinig. Sana kung may pagkakataon ay gusto kong personal na magpasalamat sa iyo.
Bilang yung tagahanga ay ninanais ko rin na makadaupang palad ka. I look forward sa pagkikita nating dalawa in the near future. Muli maraming salamat at sa mga bumubuo ng Papa Dudut Stories online. More power! Lubos na nagpapasalamat, Elisa. Mga kaibigan, inyo pong narinig ang kwento ni Elisa ng Project 8 Quezon City. Maraming pinagdaan ng pagsubok ang ating letter sender dahil na rin sa mga maling desisyong nagawa niya noon. Nahulog siya sa isang lalaki na inakala niyang mahal siya, ngunit paglipas ng panahon ay nagbigay lamang ito sa kanya ng matinding pang-aabuso. Nakakalungkot lalo na noong dalhin pa ni Ronnie ang kabit nila sa bahay nito para doon manirahan kasama ni Elisa. Dito ipinakita ni Ronnie na wala siyang respeto sa kanyang asawa. At hindi po pwedeng ikatwiran niya na hindi sila kasal ni Elisa kaya siya nagtataksil. Masama pa rin ang manloko, magtaksil at mang-abuso sa iyong asawa o partner. Kasal man kayo o hindi. Kaya dapat lang na iwan ang ganitong klase ng tao. Samantala baka kayo nagtataka kung bakit hindi lang noon umalis si Elisa sa bahay noong tumira doon ang kabit ni Ronnie na si Lily. Sa aking pagkakaintindi po, lumaking ulila at walang pamilya o kamag-anak si Elisa na pwedeng kumupkup sa kanya. Baka noong mga panahong yon ay wala pa siyang lakas ng loob para bumukod o tumayo sa kanyang sariling mga paa. Kaya siguro dumating sa kanyang buhay si Amir na unti-unti nitong iniligtas ang buhay ni Elisa mula sa pang-aabuso. Isa rin siguro sa nagbigay ng lakas ng loob kay Elisa na umalis na sa poder ni Ronnie ay dahil sa nangyari sa kanilang anak na si Charisse. Dito natin nakita na napakasamang tao po ni Ronnie and he's not worth keeping. Mabuti na lamang sa tulong ni Amir ay nagkaroon ng lakas ng loob si Elisa para tumayo sa kanyang sariling mga paa. Sa ngayon ay masaya na sina Elisa at Amir kasama ang bagong tatag nilang pamilya. Pagkatapos ng matinding pagsubok ay dumating naman sa kanila ang swerte na siyang tinatamasa nila ngayon. Mga kaibigan, sana'y magsilbing inspirasyon sa ating mga tagapakinig ang kwento po ni Elisa at ni Amir. Ating tandaan kung gaano man kalaki ang pagsubok na dumarating sa iyong buhay, ganun din kalaki ang tiwala na ibinibigay sa iyo ng Diyos na malalampasan mo ito. Ako po si Melinda Garcho, 34 years old at nakatira ngayon dito sa Olongapo City. Gusto ko sanang ikwento sa inyo yung naging karanasan ko sa buhay. May halong kababalaghan at alam kong may ilan sa inyo ang hindi maniniwala. Ay na rin sa mga nababasa kong comment ng ibang mga bashers. Papadudot bata pa lamang kami ng kapatid ko noong nakulong si Papa. Hindi siya kriminal, nadamay lang siya sa kabarkada niya na nakapatay ng girlfriend. Nagsampa ng kaso yung pamilya noong girlfriend ng kabarkada ni Papa, so kulungan ang naging bagsak niya noon. Lagi naman naming dinadalaw si Papa, kasama si Mama at yung kapatid ko. Pero dahil sa nangyari at sa labis na kahihiyang naidulot sa pamilya namin, ng pagkakakulong ni Papa, nakipaghiwalay sa kanya si Mama. Tapos si Mama nagpunta sa Canada para magtrabaho sa isang farm sa Winnipeg. Kami naman ng kapatid ko, si Lola, ang nakakasama namin sa pagdalaw kay Papa. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay biglang napauwi si Mama sa trabaho. Ang sabi lang niya sa akin ay na homesick lamang siya. Pero ramdam kong may mas malalim pa doon. Sa kabilang banda ay nakalaya naman si Papa matapos mahatulan ng not guilty ng korte. At dahil sa palaging wala si Mama sa bahay simula nung umuwi siya, ay nagpasya na lamang kaming magkakapatid na magpunta sa angkan ni Papa para makita siya kasi miss na namin siya. Pero Papa Dudut, wala pang isang taon simula nang makalaya si Papa nung nagkaroon siya ng bagong kinakasama.
Hindi naman na big deal yon kay mama kasi matagal na nilang nilet go yung isa't isa. Hindi rin naging mahirap sa amin ng mga kapatid ko. Kasi ayos naman ang samahan nila. Hanggang isang araw, nasa classroom ako noon. Kakatapos ko lang lumaban ng spelling bee contest. Sa ibang school ay biglang sumulpot si Papa. Tandang-tanda ko yung pangyayaring yun. Nakasuot siya ng camouflage na jacket, pantalon na itim, sapatos na itim, cap na itim at shades. Nakangiti si Papa habang nakaspread yung dalawa niyang braso para yakapin ako. Bit-bit ko pa yung medal ko para ipakita sa kanya na nag-first place ako. Papa, nag-first place po ako. Para po sa inyo to ni Mama. Kasi kayo ang inspirasyon ko, ang sabi ko noon sa kanya. Ang galing naman ng anak ko. Mahal ka ni Papa ha, pinagmamalaki kita. Ang sabi ni Papa sa akin. Masaya siya na medyo malungkot. Nakaramdam din ako ng lungkot noon. Tapos ay kinis niya ako sa magkabilang pisngi ko at inabutan ako ng 100 pesos. Siyempre bata pa ako noon para mapansin ko na may kakaiba sa kinikilos ni Papa. Tuwing maaalala ko ngayon yung pangyayaring yon ay hindi ko maiwasang isipin na parang nagpapaalam siya kasi may kakaiba. Hanggang sa dumating yung service ko tapos ay hinatid ako sa bahay. Nakita ko si Mama na umiiyak, iyak siya ng iyak. Yapos-yapos niya yung mga kapatid ko. Hindi ko naman alam ang gagawin kaya tinitigan ko lamang sila. Tinanong ko naman si Mama kung bakit siya umiiyak pero hindi man lang nasagot. Hanggang sa sinabi sa akin ni Lola na wala na si Papa mo, Melinda. Pero hindi man lang ako napaiyak noon kasi hindi ko naman matagal nakasama si Papa kasi nakulong siya. Kahit pa sinasabi ni Mama na paborito kong anak ni Papa. Parang nablangko lang yung utak ko nung araw na yon and the next thing I knew, naglalamay na kami sa burol ni Papa. Nabaril siya. Binaril siya ng isang lalaking nakaaway niya. Nakwento pa nga sa akin ni Mama na pati siya ay binisita ni Papa bago siya namatay. Sinabi rin ni Mama na may kakaiba kay Papa. Iba yung ngiti niya. Yung titig, yung kilos, yung tipong namamaalam. Lumipas ang ilang taon hanggang sa unti-unti kong naramdaman yung pagkamis na magkaroon ng Papa. Ilang gabi akong umiiyak kay Mama kasi nami-miss ko si Papa. Ilang beses kong napapanaginipan si Papa na buhat-buhat ako sa likuran niya na naglalakad kami sa isang mahabang daanan. Grade 6 na ako noon nung bigla akong magising. Iyak ako ng iyak, pinatahan agad ako ni Mama. Ikinuwento ko sa kanya na napanaginipan ko na naman si Papa na buhat-buhat ulit ako sa likuran niya. But that dream was different. Kung yung mga dating panaginip ko naglalakad lang si Papa, dito naman ay nagsalita siya. Sa panaginip ko ay nagkaroon ng katapusan yung nilalakad ni Papa habang nasa likod niya ako. Sa dulong part ay nakita ko yung tito ko na nakangiti at nakaabang sa amin ni Papa. Buhay pa yung tito ko noon. Kapatid siya ni Mama pero sobrang close sila ni Papa. Ibinaba ako ni Papa mula sa pagkakabuhat niya tapos for the first time ng panaginip ko ay nakita ko ulit ang mukha ni Papa. Nakangiti siya sa akin tapos ay inaakay ako palapit kay Tito Makoy. Anak, sama ka muna kay Tito mo ha? May pupuntahan lang si Papa sa malayong malayo. Sobrang tagal tayong hindi magkikita kaya pababantayan muna kita kay Tito mo ha? Yun yung huling narinig ko sa panaginip ko bago niya ako ibinigay sa tito ko. Pinagmasdan namin siyang naglakad palayo hanggang sa nagising na ako na umiiyak na. Natutuwa ako na nalulungkot na dinadalaw pa rin ako ni Papa kahit sa panaginip lang at nagawa pa niya akong ibilin sa tito ko. Yung tito ko na yon ay sobrang protective sa akin lalo na ngayong dalaga na ako.
Palagi kong napapanaginipan si Papa pero hindi na masyadong malinaw sa akin yung iba, kaya hindi ko rin maikwento. Sunod na nangyari ay yung last year, grade 11 ako. Pinapakain ko yung bunso kong kapatid na special child. "Chela, kain ka na," sabi ko sa kanya. Bigla siyang umiyak nang umiyak tapos ay umiiling. Ayaw daw niyang kumain. At dahil nga special child siya, kung ano-anong mga pambobolang ginawa ko para lamang mapakain ko siya. Pero ayaw talaga niya. Dalawa lang kami sa bahay noong time na yon. Yung isa ko pang kapatid ay nasa galaan. "Kain ka na, Chela. Laro tayo mamaya." Kailangan niya na kasing uminom ng gamot. Bigla siyang may itinuturo sa katabi kong bakante na upuan. Napakunot yung noo ko tapos naibaba ko yung plato. Kinilabutan na agad ako kasi medyo duwag ako. "Ano yun, Chela? Bakit ka ba naiyak?" Umiling-iling na naman siya tapos ay panay ang turo sa katabi kong upuan. "Papa! Papa!" sabi niya habang umiiyak. Talaga namang halos tumakbo ako palabas ng bahay kasi takot talaga ako sa mga kung ano-ano. Pero pinilit kong kumalma kasi iniisip ko talaga yung pag-inom ng gamot ng kapatid ko. "Anong meron kay Papa?" tanong ko. Tinuro niya ulit yung katabi kong upuan tapos ang sabi niya, "Smile, Papa. Tingin sa'yo." Tapos ay tumawa yung kapatid ko. Nakasmile daw si Papa na nakatingin sa akin. "Hindi mo naman kilala ang Papa eh." Asar ko. Kahit kabado na ako ay biglang tumayo yung kapatid ko tapos ay pumasok sa kwarto. Tinuro niya yung picture frame ni Papa sabay turo ulit sa upuan doon sa mesa. Grabe, Papa Dudut. Grabe yung tindig ng balahibo ko noon. Imagine, kahit totoo man o hindi yung sinasabi ng kapatid ko, isipin ko pa lamang na nakatingin sa akin si Papa habang nakangiti ay kinikilabutan ako. Sa sobrang takot ko ay hinawakan ko ang kapatid ko tapos ay diretsyo sa mesa. "Papa, takot ako sa multo. Huwag ka nang aasar." Takot kasi talaga ako sa multo. At alam kong alam ni Papa yon. Ilang beses pa siyang nagparamdam sa akin sa kwarto, sa sala at kung saan-saan para inisin ako. Pero madalas kapag nagpaparamdam siya sa akin, gumagaan naman ang pakiramdam ko. Lalo na kapag may problema ako o hindi maganda ang mood. Nang tanungin ko naman si Mama kung nagpaparamdam sa kanya si Papa, sinabi niya sa akin na oo. Pero madalas ay sa panaginip lang daw nagpapakita sa kanya. "Huwag ka matakot, Melinda. Sakaling magparamdam ulit sa iyo ang tatay mo. Malay mo, binabantayan ka lang niya. Mabuti na rin yung may tagaprotekta ka," sabi pa sa akin ni Mama noon. Samantala 1 taon ang lumipas pagkamatay ni Papa, ay lumipat kami ng bahay. Nagipit kasi si Mama noon at kinailangang mabayaran na niya ang kanyang mga utang kaya nagpasya siyang ibenta ang bahay na naipundar nila ni Papa. At binili ito ng kamag-anak namin. Lumipat naman kami sa isang paupahang apartment na hindi masyadong kalakihan, pero mukhang maaliwalas naman at payapa. Yun ang akala namin. Kaso wala pa kaming 1 linggo sa bahay ay nakaramdam na ako ng hindi pangkaraniwan. Pero hindi pa ako naniniwala sa mga pamahiin. Pero simula nang ma-experience ko, somehow ay naniwala na rin ako. Or baka coincidence lang. Madalas akong mag-sleep paralysis sa kwarto naming magkakapatid. Isang entity lang siya at kamay lang ang nakikita ko sa kanya. Sobrang haba ng kamay at mga kuko tapos ay parang ugat siya ng kahoy. Either hinahabol niya ako ng kamay, like nasa loob ako ng room tapos yung kamay niya ay galing sa bintana na parang hinahanap ako. Meron namang nakayakap siya sa akin from my back. Grabe yung takot ko noon, hindi na ako pinapatulog. One time nagpaalbularyo ako. Ang sabi sa akin ay may nakadikit daw na entity sa likod ko. At gusto akong kunin. Binigyan naman ako ng pangontra
at may pinasuot siya. For some reason ay inalis ko kasi siya sa katawan ko. Tapos eto na, napanood ko sa TV about yung salamin na nakatapat sa pinto. Nagiging portal daw siya ng mga bad spirits. Ayun nga, may cabinet kami sa room na may salamin na nakatapat siya sa pintuan. Kaya nilipat namin agad yung cabinet sa ibang side na hindi nakatapat sa bintana at pinto yung salamin. Sinabayan ko rin ng pagdarasal at mas lalong pinatibay ang faith sa Lord. Hanggang isang gabi, muli ako nagkaroon ng sleep paralysis. Pero sa pagkakataong yun ay si Papa ang nakita ko at kinilabutan ako noon sa kanyang sinabi. Sabihin mo sa mama mo na lumipat na kayo ng ibang bahay. Huwag kayo dito. Maraming masasamang espiritu dito. Nilalabanan ko sila pero baka dumating ang panahon na hindi ko na sila kayanin. Yon ang natatandaan kong sinabi sa akin ni Papa. Tapos yun na nga, bigla akong nagising. Kinaumagahan ay sinabi ko yon kay Mama pero hindi siya nakinig sa akin. Sabi pa niya sa akin na hindi daw dapat ako magpapapekto sa panaginip dahil ang nakikita ko raw sa panaginip ay hindi totoo. Bukod pa roon ay mura lang daw ang upa namin sa bahay. Kung lilipat pa raw kami ay wala na raw kaming makukuhang bahay na mas maayos. Kaya sa huli ay hindi kami lumipat at doon nagpatuloy ang kababalaghan sa buhay ko. Samantala umuwi akong late noon around 11 p.m. na yata. Galing ako sa school namin dahil may event noon and yung highlight is yung pageant kung saan ay sinuportahan namin ang 2 pambato ng section namin. So fast forward, nandito na ako sa bahay, patay na ang mga ilaw at tulog na sina mama at mga kapatid ko. Pumasok ako sa kwarto ko at nilagay ang bag ko sa taas ng Durabox. Binuksan ko ang aparador at kumuha ng pantulog doon at dumiretso na sa CR para maglinis ng katawan. Pagkatapos ko mag half bath, ay inilugay ko ang buhok ko at kumuha ng suklay bago umupo paharap sa vanity table na may salamin. Nagsimula na ako magsuklay noon at humihikab pa dahil sa pagod at antok na rin. Nang makarinig ako ng tunog na parang tumakbo sa likuran ko. O baka guni-guni ko lang yon dahil sa antok at pagod. Tapos na ako magsuklay kaya nilagay ko ang suklay sa drawer ng table at tinignan ko ulit ang mukha ko sa salamin at inayos ang ilang buhok at inipit sa tenga ko. Hinila ko ang drawer para kunin sana ang cotton para sa night routine ko. Napagtingin ko sa salamin ay may biglang sumilip sa likuran ko. Duguan ang mukha at magulo ang buhok. At ang mas nakakatakot pa, nakatingin siya sa akin at diretso sa mga mata ko. Papadudod sumigaw ako noon habang ginugulo ang buhok ko. Pumasok sina mama at mga kapatid ko sa kwarto ko at kinumusta ko. Sinabi ko sa kanila ang nangyari at sinabi ni mama na sa susunod ay huwag daw ako magsusuklay ng buhok sa harap ng salamin kapag gabi. Yun yung sobrang nakakatakot na nangyari sa akin. Kaya hindi na ako nagsusuklay sa harapan ng salamin kapag gabi. Samantala ng gabi ding yun, nanaginip ako. Si Papa nakatalikod at palabas ng kwarto ko. May hila-hila siyang isang babae sa buhok. Agad ko namang namukaan ang babae na pumapalag pa habang hinihila siya palabas ni Papa. Ito yung babaeng nagpakita sa akin sa salamin. Gusto ko sanang tawagin si Papa dahil nakakaramdam ako ng awa doon sa babaeng multo pero hindi niya ako pinansin. Hanggang sa nawala na silang pareho sa paningin ko at nagising na ako noon sa aking pagkakatulog. Hindi nagtagal ay bigla ko naisip na baka pinoprotektahan lamang ako ni Papa laban doon sa multong nagpakita sa akin sa salamin. Kaya nagdasal ako noon. At kinausap ko si Papa kahit na obviously ay wala akong kausap. Pero kung sakaling mang nasa tabi ko siya, marinig niya ang pagpapasalamat ko dahil sa pagpoproteksyon niya sa akin. Samantala ay dumating ang summer dahil sa mainit ang panahon ay nagpasya kaming magkakapatid na bumili ng inflatable pool.
para makapagtampisaw kami sa tubig at maibsan ang init ng paligid. Almost 3 hours din kaming nagbabad hanggang sa nagpasya akong umahon na. Pagkatapos kong umahon sa inflatable pool namin ay pumasok ako sa loob para magbanlaw. Then after kong maligo, ako lang ang nasa loob ng bahay noon. Kasi yung mga kapatid ko, kasama nila yung mother ko, ay nagtatampisaw pa sa pool sa labas. I dress up and humarap ako sa salamin para magsuklay. So habang nagsusuklay ako ay bigla sa gilid ko ay may batang babae na dahan-dahang lumabas sa kwarto namin at ang nakakatakot pa dito. Habang lumalabas siya ay nakatingin siya sa salamin kung saan ako nakaharap at nakangisi siya sa akin. Yung tipong tawang demonyo, Papa Dudut. After kong makita yung batang babae ay dali-dali akong pumunta sa kwarto ni Mama at kinuwento ko sa kanya ang nakita ko sa salamin sa bahay namin. Umiyak na ako sa sobrang takot pero pinakalma naman ako ni Mama at sinabing pupunta raw siya sa simbahan para makiusap sa pare na bendisyonan ang bahay namin. Kinagabihan, dumating ang pare at binindisyonan ang bahay namin. Pero sinabi niya kay Mama na meron ngang mga multo sa bahay namin pero huwag daw kaming matakot. Kasi meron daw nagpoprotekta sa amin na malakas na kaluluwa. Nang marinig ko yun ay agad kong sinabi na si Papa ang nagpoprotekta sa akin kasi nagpakita siya sa akin sa panaginip. At yun nga, habang natutulog na kami na panaginipan ko si Papa na pinapalo niya ng sinturon ng isang batang babae. Nang humarap ang umiiyak na bata, agad ko itong namukaan. Ito yung multo ng batang nagpakita sa akin sa salamin. Nagtatakbo itong umiiyak matapos siyang paluin ni Papa sa puwet. Umarap naman sa akin si Papa pero hindi siya nagsalita at sa halip ay tumalikod lamang siya at lumabas ng kwarto namin. At yun nga, nagising na ako ng bandang 5:45 AM. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Samantala, isang araw habang nagbabarnis kami ni Mama ng mga gamit dito sa bahay. At isa yung cabinet na may salamin, ang isa sa mga babarnisan ng kapitbahay namin na gumagawa ng furniture. Nag-offer siya sa amin kaya pumayag naman si Mama. Noong nakita niya yung salamin, hinawakan niya yung mismong mirror. Sabi niya ay madami nang napagdaanan ito. Hindi kami sure kung dahil kita niya na matanda na yung salamin or dahil may nakikita pa siyang iba. Habang pinapolish niya yung frame, sabi niya, huwag daw kaming titingin sa salamin kapag masama ang loob namin or malungkot dahil na-absorb daw ng salamin na yon yung negative energy. Puno na raw kasi ng negativity ang salamin kaya may nakikitira. Mas lumalakas daw kasi ang masasamang elemento kapag puro negativity at mas nawi-welcome raw kasi sa ganon. Sabi niya pa ay siguro raw ay puro away yung nasaksihan noon kaya negative ang laman. Hindi na namin kinuwento sa kanya pero totoo nga. Nung hindi pa naghihiwalay sina Mama at Papa ay madalas silang nagmumurahan bagamat hindi naman sila nagkakasakitan. Sabi pa ng matandang kapitbahay namin lahat daw ng multong nakatira sa bahay namin ay inaabsorb daw ng salamin dahil doon daw sila tinatapon ng isang malakas na kaluluwa na protector daw namin. Biglang naalala ko si Papa. Siguro lahat ng mga masasamang espiritu na nagpakita sa akin, yung babae at yung bata ay itinapon ni Papa sa salamin para hindi na ito makapanggulo sa amin. Dahil naman sa narinig, balak na sanang basagin ni Mama ang salamin sa cabinet pero sabi ng matandang kapitbahay namin, wag daw. Dahil mamalasin daw kami. Kaya nagpasya na lamang kaming hayaan na lamang ang salamin. At para hindi na kami matakot ay tinakpan namin ito ng puting tela bago kami matulog at kung hindi ginagamit. At eto nga papadudot ang ilan sa mga kababalaghang naranasan ko noon. Sa ngayon ay patay na rin si Mama at may sarili na akong pamilya. Yung ibang kapatid ko ay may kanya-kanya na ring pamilya. Habang nasa tiyahin ko ang kapatid kong may special needs. At eto mga naranasan ko ay ikinuwento ko sa mga anak ko. Wala na rin pala yung cabinet na may salamin kasi nasira na ito noong namatay si Mama.
Tungkol naman kay Papa ay bihira na lamang siyang magpakita sa akin sa panaginip pero hindi na siya nagpaparamdam. Siguro'y natahimik na rin siya kasi may asawa na ako na nagpoprotekta sa akin. Hanggang dito na lamang ang liham ko, Papa Dudut. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Melinda Garcho. Maraming salamat, Melinda, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming YouTube channel na napapakinggan na rin sa Spotify. Karamihan sa mga magulang natin ay wagas magmahal sa kanilang anak. Kaya kahit na dumating na ang oras nila ay hindi kanila iiwan at sa halip ay babantayan kanya at poprotektahan hanggat kaya nila. Hindi man naging maganda ang kinahinatnan ng relasyon ng mga magulang mo, Melinda, pero siguradong mahal na mahal nila ang kanilang mga anak. Kaya wag na wag mo silang kakalimutang ipagdasal at magpasalamat sa mga kabutihang ibinigay nila sa iyo. At bilang ikaw ay isa ng ina, mahalin mo rin ang iyong mga anak at protektahan sila sa oras na kailangan kanila.